beloved Boss Mike Cervera. Yun magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Kaya lang, malungkot na balita ito. Nako, grabe. Talakayin nga natin to, mga kababayan, kasi nagkakagulo ngayon ang social media dahil rito sa pamamaril ng mga estudyante dyan sa Tacloban. Sabi nga ni JA, grabe yun, 3 patay na estudyante, 5 sugatan. Nanganganib pa yun, mga kababayan. Kaya sabi nga rito, nakakatakot to. Ingatan nyo ang mga anak nyo. Estudyante sa Tacloban na maril ng kapwa mag-aaral, mga kababayan. Malungkot, Alam nyo, mga kababayan, nagtatalo-talo ang marami kung ano ba dapat dito. Sabi nila, baguhin daw yung edad para patawan ng parusa. Mga kababayan, alam nyo, kahit na may pataw ng parusa yan, ganun din naman yan sa totoo lang. Di ba? Kapag ka nagpataw ka ng death penalty, kita nyo, mga kababayan, ganun din meron pa rin gumagawa ng masama Di ba, mga kababayan? Alam nyo, sa akin, kung gusto nyo baguhin yung mga nakatakda dyan na mga edad ng mga kabataan para, sabi nyo, katwiran ninyo magano kayo matakot, gano'n, Alam nyo, mga kababayan, siguro unahin natin yung mga politiko. Para matakot yung mga politiko, katulad ni Sara Duterte, di ba? Mas malaki yun na problema ng bansang ito Yung corruption mga kababayan, di ba? Di ba? So ngayon, ang gawin natin, unahin na muna natin yung mga politiko na kapag ka ito nahatulan ng guilty, bitayin agad. Tama, di ba, mga kababayan? Mas malaki kasi problema yan kaysa kung ano inuunan ninyo. Tama, pero meron akong ibang ibang opinion sa mga kabataan. Mamaya talakayin natin. Dito muna tayo sa pagpapataw ng mabigat na parusa. Sabi nila, pababain daw natin yung pagiging minor de edad, di ba? Buboy 2.0. Para maparusahan, di ba? Ngayon, mga kababayan, eto naman sa akin, unahin na muna natin yung mga politiko. Mas maraming sinisirang buhay ito Itong mga magnanakaw na mga politiko, mga kababayan ko, mas marami ito ang mga sinisirang buhay. Yung mga politikong mga magnanakaw. Diba, Leonida Victor, Josie Tango, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe, mga kababayan, Ngayon, kapag ka nabago natin, na ipakita natin sa sambayanan na may pinapanagot tayo sa mga magnanakaw. Kita nyo naman ang mga ninanakaw, mga kababayan sobra-sobra, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Alam nyo ba ang gaano karami ang bilyon? Sobrang dami nun. Kapag ka may 1 bilyon ka, ang dami na nun. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang nagiging problema, kaya nagkakaroon ng karahasan sa kapaligiran dahil po sa sobrang kahirapan? Mga kababayan ko, maraming epekto yan yung kahirapan, dulot ng korupsyon ng mga politikong mga magnanakaw katulad nila Digong, pamilyang Duterte, Sara Duterte. Kita nyo, mga kababayan, sama nyo na si Martin Romualdez. Mga kababayan, nag-uumpisa ng umaatake. Mga kababayan, yung mga bataan ni Martin umaatake na sa Pangulong Bongbong at saka sa First Lady.
ay pansinin ninyo mga kababayan, ha? Yan nga ba yung inayawan ko diyan kay Martin, eh. Ngayon, mga kababayan ko, kung ang mga magnanakaw ang unahin, siguro mas matatakot ang mas nakakarami. Bakit? Ito naman ang opinion ko diyan. Kapag nakita ng mamamayang Pilipino na inuuna yung mga makakapangyarihan, napaparusahan yung mga mayayaman, napaparusahan yung mga politiko, napaparusahan yung sobra-sobrang kapangyarihan. Kahit vice presidente ka, kahit speaker Speaker Martin ka, kahit sino ka pa, kahit Pulong Duterte, kahit Rodrigo Duterte ka pala. Di ba? Kapag nakita ng mamamayang tao yan, hindi mo na kailangan natakutin yung mga kabataan. Dahil pag nakita nila na matatanda, na mayayaman, ang mga super rich, super makapangyarihan, ay binitay natin yan, matatakot, pababayan. Tama ba mga kababayan? Tama? CY Games. Tama po ba? Kasi tayo mga kababayan, pag nakita natin yan, Grace Bravo. Di ba, Teresita Tan? Putang ina si Vice President binitay. Di ba? Binitay si Martin Romualdez. Nako. Di ba? Binitay yung senador na nagnakaw, si Marcoleta. Binitay yung Villanueva. Binitay si Jinggoy Estrada. Binitay si Bong Revilla. Kayo mga kababayan, kapag kagano ng example ng gobyerno, hindi kayo matatakot? Ano ang domino effect nun? Yung mga ninanakaw ng mga politiko, pag natakot na yung mga hayop na yan, magiging serbisyo at mababawasan ang kahirapan sa mamamayan, sa mga tao. Dahil gaganda ang serbisyo, makakapaglikha tayo ng maraming trabaho, hindi ho mahihirapan ang ating mga kababayan dahil sa serbisyo hindi magiging substandard, hindi magiging ghost project. Yung mga bahay na ginawa ng flood control, hindi nababahain. Hindi katulad ngayon, gagawa ng flood control, 1/4 lang. Di ba mga kababayan ko? Yan yun. Noy Dorwelo. Oo, yan, shout out. Kaya mga kababayan, itong mga pinag-aaway-awayan ngayon, ng ating mga kaibigan, na kesyo daw dapat, ganito yung ginawa ni Kiko, kesyo dapat, ganito yung ginawa ni Robin Padilla. Mga kababayan, useless yan. Useless yan. Eto pa mga kababayan ng isa. Isa pa mga kababayan, ang gagawin ko, kung ako lang ho mga kababayan na masusunod, ang gagawin ko, gagayahin ko yung style ni Apo Lakay nun. Alam nyo kung ano yung style ni Apo Lakay? Jason Permin, Maripe Palisok. Alam nyo, Teresita Tan? Maghihigpit tayo sa mga palabas, Lunita. Maghihigpit tayo sa mga napapanood ng mga kabataan, sa mga site na napapanood ng mga kabataan. Alam nyo, sa totoo lang, yung ganyan, yung ganyan na nangyari ngayon sa Tacloban, pamamaril dahil sa bully, mga kababayan, abay napapanood natin sa Netflix Ganyang-ganyang klaseng kwento Anong ginawa ng mga kabataan? Di ba? Nagdala ng mga pang-armas, namamaril, ganun. Hindi lang ho dito yan sa ating bansa. Obserbahan nyo kasi. Ito namang mga maraming naggagaling-galingan, ng mga senador na bobo naman, piling niya dito lang sa bansa yan. Hindi inaaral na maigi kung saan talaga nagsisimula. Kung saan ba nila nakukuha. Di ba mga kababayan ko? Pansinin nyo. Yan, sa Colombia, sa Amerika, maraming mga bansa. Ang alin, mga kababayan? Ganyang mga pangyayari, mga estudyante,
Ang alin? Involved, mga kababayan, sa pamamaril. So saan ba talaga nang gagaling kung hindi lang naman pala sa atin? Bansa yan. So ibig sabihin, yung pong mga napapanood, yung pong mga nilalaro, mga kababayan, di ba? Yung pong mga nakikita nila, sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga telebisyon, o nung araw nga, mga kababayan, eto kaya sabi ko sa inyo, gagayahin ko yung style ni style ni Apo Lakay noon. Natandaan nyo ba sino ang nalungkot nung tinake down yung Voltes 5? Di ba? Sino yung nalungkot? Oh. Ako lang ba yung nalungkot nun? Bakit? Ano ang epekto nun? Sabi ni Apo Lakay, merong epekto sa isipan ng mga makakapanood niyan. May masamang epekto. Ngayon, tignan nyo, nangyayari, Totoo nga. Di ba? Totoo nga, mga kababayan. Ang lahat ng mga na papanood natin, yung pala, merong epekto sa atin, sa isip natin, nagagaya natin. Tignan nyo Netflix, mga kababayan. Di ba? Puro kaharahasan. Parang nakita ko to, mga kababayan, alam nyo, sa isang palabas na Korean movie, mga kababayan. May isang teacher, maganda, di ba? Di ba? Ngayon, mga kababayan, parang hinango Yung basta na lang pumatay ng mga kaklase. Panoorin niyo yun. Ewan ko kung anong, basta napanood ko yan Yung teacher, di ba? Tapos bumuo yung gobyerno nila. Eto mga kababayan bumuo yung gobyerno nila ng isang task force. Task force. Para po sugpuin ang mga kriminalidad sa mga eskwelahan dahil malala na. Panoorin nyo, ang ganda nun. I-share ko sa FB ko, i-share ko mamaya. Ngayon, mga kababayan, sipin yung maigi. Hindi kaya yan na yung nagiging problema talaga, mga kababayan. Ayun, nadali Ayan si Marber Abela napanood din teach you a lesson, di ba? Yan, panoorin yung mga kababayan. Hangong-hango parang gano'n na nangyari Diyan nyo marirealize ngayon, mga kababayan, kung bakit nangyayari itong ganitong mga senaryo. Yung mga estudyante, mga pinapatay ang kapwa estudyante. Diba Napanood mo na ba yan? Natapos mo na ba, Marber Abela? Ako yung iba nakatulugan ko. Yung iba natapos ko. Diba? Pero doon ko na-realize na etong mga nangyayari ngayon na ganito, mga kababayan, na ang mga kabataan nagdadala ng baril na sa eskwelahan at bigla na lang mamamaril ng kanilang mga kamag-aralan. Meron po kasing epekto yan sa pinapanood. At ganun din yung mga biktima. Ito yon mga kababayan. Ito yon Ngayon, mga kababayan, yung mga nambubuli ng mga estudyante, uso yan Tanungin ko nga kayo, kayo, hindi nyo ba nasubukan na mabuli mula elementary hanggang college? Kasi mga kababayan mula elementary, high school lalo, mga kababayan, mas maraming bully. Mula elementary, nung grade 5, grade 6 ka, marami ng bully dyan pagdating mo na ng college, first year, second year, third year, hanggang fourth year, mga kababayan, maraming bully tayong mga kaklase. Minsan nga, hindi lang nating kaklase, yung mga taga-campus pa. Di ba, mga kababayan? Yung mga taga-campus. Ganun, mga kababayan. Tinulak sa laro, ate ko, sumalakay ka.
Di ba? Okay na. Wala nang bang-bang. Wala! Si Joker Teno, inaantay yata yung bang-bang. Lorna Gonzales, di ba? Malaki ang epekto nun. Kaya yung mga pagbabago pa ng mga batas-batas, alam nyo, secondary na lang yan. Baguhin natin yung sistema muna. Hanapin natin yung totoong ugat, hindi yung laging gamot. Tama ba mga kababayan? Kasi ganoon ang ugali ko eh. Kahit anong gamot mo dyan, sige, gamot ka lang ng gamot. Di ba? Palala ng palala. Gagaling ng konti, lalala. Gagaling ng konti, lalala. Ano ang dapat nating hanapin? Yung ugat. Yung pinanggalingan. Yung saan talaga nagmumulayang. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kita nyo, nagtatalo-talo, may nagbibida-bida na naman. Walang mga kababayan di ba? Walang kwenta Ayun, nagbibida-bida na naman yung bobong senador. Di ba? Bobo tignan mo si Robin Padilla, gayang-gaya nung mga bata. Yan na nga sinasabi ko. Hindi lang si Robin Padilla accord. Maging si Sara Duterte, napiling ng mga bata yung ginagawa ng putang inang Sara Duterte na pambubuli kay Pangulong Bongbong, abay, normal yun at cool na cool yun. Tignan nyo mga kababayan yung pambubuli ni Sara Duterte, laging nambubuli ang putang inang yan. Ngayon nagpagupit, putang ina, pinatunayang tomboy yata yan. Diba? Maninipsip ba ng tilapia yan? Totoo. Parang pinatutunayan yan Irene Santiago. Parang pinatutunayan na ni Sara Duterte na maninipsip ng tilapia. Ngayon, mga kababayan ko, sipin yung maigi to. Wala hong, rito mga kababayan pag-isipan nating maigi. Kasi, yung mga putang inang mga binoto nyo, mga bobo kung ano-ano sinasabi, na hindi inaalam kung anong punot dulo, aralin muna kasing maigi. Baka kasi mamali. Ni-normalize nga ng mga Duterte ang pagkitil at pambubuli. Kaya mga kabataan ginagaya. Yan na nga kasalanan ng mga Duterte to. Diba? Sila kasi, si Digong, mga anak niya, mga, diba, taga-suporta niya, parang normal na lang ang mambuli, normal na lang ang pumatay, normal na lang ang magmura. Inang yan, mga kababayan, buwisit. Anyways, mga kababayan, punta na tayo sa talakay natin, mahaba na yung ating intro. So, eto na nga ang nangyari, mga kababayan, nakakalungkot ho na balita, nakakalungkot ho ito pasok. Papatuloy ang hot pursuit operation ng mga pulis sa suspect na responsable sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Nangyari ang insidente kaninang alas 9 ng umaga. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang idinadaos ang klase sa paaralan. Sa statement na ipinalabas ng Police Regional Office 8, isa sa mga suspect ay 15 anyos na grade 9 student ng paaralan. Grabe, mga kababayan, 15 anyos, 15 anyos nung araw kasi yan, tayo ay graduating na sa high school, Di ba? Di ba, mga kababayan? Di ba? Ito na, mga kababayan. Habang tuloy naman ang manhunt operation sa isa pang suspect. Ayon sa pulisya, kinordonan na nila ang paligid ng paaralan para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel at nagdagdag na rin ng police personnel sa lugar. Grabe, mga kababayan, pumasok sa room, tapos namaril ang mga kababayan, namaril yung mga bata. Wala ginagaya si Duterte. Ginagaya ang mga Duterte. Silang tunay na para bang
bakit si Sara pwede? Bakit si Duterte pwede? Bakit nung panahon ni Duterte pwede? Bakit kami hindi pwede? Minsan kasi mga kababayan, hindi natin saklaw masyado kung paano mag-isip yung mga kabataan eh. Di ba? Eduardo Musa. Lorna Gonzales, ano? Di ba? Mga kababayan ko. Tuloy. Mga nasugatan ay dinala na sa pinakamalapit na medical facilities upang malapatan ng lunas. Inaalam pa ang motibo ng mga suspect sa pamamaril. Hinikayat ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng mga mali at unverified information. Yan na mga kababayan, ano? Kita nyo? Yan yung sinasabi natin. Nahanapin natin, mga kababayan, yung pong totoo na ugat ng problema. Hindi ho yung ala-ala lang tayo na magbibida-bida dyan, na kesyo sinabi ko ng ganito, kesyo sinabi ko ng ganyan. Mga kababayan ko wala na ho yan di ba? Doon tayo sa totoong problema, pinanggagalingan ganon, Nodet Pascual, Maring Joji, late na kayo di ba? Irene Santiago, Nelson Tulin. Ayan pa Grabe, Grabe, ayan Ay puta, binaril talaga ng gano'n, Grabe, mga kababayan, Grabe, yung talagang nakadapa na, binabaril pa mga kababayan. Yung nangyari din sa third year old na, ay, mga kababayan ko, di ba? Nagsisigawan yung mga bata. Grabe. Ngayon, mga kababayan, anong dapat nating gawin dyan? Siyempre, tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, alamin kung saan ang punot dulo at ugat. Hindi ho yung puro na lang parusa ng parusa ang iniisip nyo. Hanapin muna ang punot dulo bago yung parusa. Tanga-tanga mga putang ina nyo Di ba? Nakakainis lang mga kababayan talaga. Buti pa si Idol. Idol, pasok. Meron ba kayong data na ilan ng mga estudyante nagpakamatay dahil biktima ng bullying? Yan, kita nyo mga kababayan. Ito ang problema. Isa ako naniniwala Isa ang problema ng mga estudyante ay yung pambubuli ng kapwa estudyante. O anong mga solusyon? Marami. Una, mga kababayan, unahin natin na yung mga politiko katulad nila Sara Duterte, mga senador na mga magnanakaw, patawan ng death penalty. Bakit? Para ho mga kababayan, matakot yung iba pang mga politiko na magnakaw. At yung hindi mananakaw ng mga putang inang yan, maiserbisyo, maibigay saan? Sa paaralan, sa mga estudyante, sa ating mamamayan. Maraming magagawa yung hindi nila makukurakot. Una, yung mga eskwelahan ay maglagay ng hindi lang ho isang security guard sa gate. Kung hindi may mga kababayan, nag-check sa lahat, lagi, mga kababayan. Hindi ho isa hindi kaya ng isa yan. 2, 3 hanggang 5. Kung hindi kinukurakot, yun ang gamitin natin, di ba? Una. Ikalawa, ituro sa mga magulang na turuan ng magandang asal ang mga anak nang hindi nambubuli at hindi rin nagpapabuli. Mga kababayan, ganun din ang mga guro. Dapat time to time ay merong nagtuturo o seminar na ginagawa sa mga yan. Kaya nga ho may PTA meeting di ba? Yung parents and teacher, yan po yung asosasyon yung
Sa eskwela, di ba? Yung PTA, yung mga magulang. Ngayon, mga kababayan, kausapin lagi ang mga parents para kapag ka, mga kababayan, may napapansin, may napapansin ang mga guro, sabihin agad sa magulang, palakasin ang guidance counselor, mga kababayan. Ang guidance office, dagdagan, hindi lang ho isa, 2, 3, kung kailangan marami. Naku, mga kababayan ko Alam nyo, sa totoo lang, common sense lang yan Hindi yung mga putang kung ano-ano yung mga isinusulong ng mga bidabidang mga mambabatas Palakasin ang mga public man o private, kailangan magkaroon ng standard, ang kanilang guidance office. Ganon din ang security. Ganon din ang mga, yung mga Parents and Teachers Association. Tama, mga kababayan? Yung Parents Teachers Association ay palakasin din at talagang gawing regular. Lalo na kapag ka ngayon, wala tama si Lunita. Busy sila sa dramahan. Busy sa bidabidahan. Di ba, mga kababayan? Putang inang mga yan. Eto, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, ang dami-daming pwedeng gawin. At, isa pa ho, sa loob ng mga classroom, ewan ko kung nangyayari pa to. At sa labas ng classroom, sa labas ng classroom, hindi ho yung laging project ng mga putang inang mga politiko yung nakapaskel. Madali na lang gumawa ngayon kahit AI na lang. Ituro yung mga magagandang asal. Halimbawa ho, mayroong matanda na tatawid sa kalsada, sa may tawiran. Ano ang gagawin ng isang mag-aaral? Diba, ituturo yun. Isabay mo yung matanda sa pagtawid, tutulong ka. Alam nyo, mga kababayan, dapat ganun yung napapanood ng mga bata nang hindi, puro krimen, puro mga karumal-dumal na mga nasa telebisyon, internet, sa cellphone, pinapanood. Ituro natin yon. Ang daming pwedeng ituro, mga kababayan Ngayon, mga kababayan ko, gawin natin. 'Di ba? Maglagay tayo ng mga monitor ba sa mga labas ng mga kung saan nagtutumpukan yung mga estudyante. Ituturo yun, marami yun Pwede natin gawin. Kapag may nakita kayo na nakakalat na basura, pulutin nyo, tapon nyo sa tamang basurahan. Di ba yung ganong mga senaryo ba? Nang maturuan natin ng maayos ang mga kabataan. Ituro natin ang pinagdamot ng mga Duterte, yung pagiging magalang. Ganon, mga kababayan. Paano yun? Ituro natin. Kailangan video na Di ba? Di ba? Kailangan video na. Hindi na ho po pwede yung mga sulat-sulat lang nung araw na nakatag lang ng nakasulat lang sa maliit na na kartolina. Wala na di ba? Kailangan ganun, mga kababayan, video. Isang nanay. Tapos pagkahatid ng nanay sa anak, kailangan yumakap, humalik, di ba? Matutong magsalita ng opo, at opo, maging magalang sa matatanda. Ganun ho dapat Ngayon, alam nyo, iba na, putang ina, iba na talaga. Nakakainis. Itong ginawang iniwan na virus ng mga Duterte. Sobra. Diba, mga kababayan ko? Sobra. That is getting serious, I think. The numbers are getting higher. They're not getting lower.
yung teen suicide because they're victims of bullying? Currently, we're still finalizing and validating yung mga data po natin from the field, but we will submit naman po. So ano yung plano ninyo para dito, how to solve this problem na tumataas yung suicide sa mga estudyante na nabubuli? We're Kita nyo mga kababayan. Totoo yan, mapapanood nyo yan dun sa Teach You a Lesson. Oo. Yung binuli nila, tumalon dun sa building. Kasi parang ang nagiging ngayon, pag hindi na ho kinakaya ng kabataan, ang pinaka nila, sige na, dahil napaya na ako, nabuli na ako, hiyang-hiya na ako, mamatay na lang ako. Diba, Lovely Dominguez, Ganun na ho ngayon eh. Nakakainis. Diba? Tuloy. looking at it from a learner protection standpoint and yung learner well-being standpoint po. So on the learner well-being side, additional school counselor associates po natin. So they will be able to help and give psychological first aid where needed po. Additionally, on the learner... Ito ang problema eh. Yung mga leader natin, yung mga kawani, magagaling lang magsalita. Pero action, mga tamad ang mga putang ina. Tama? Sally Patience, Lovely Dominguez, Maki Kwan. Di ba? Magagaling lang mga magsasalita. Pero sa akto, sa aktual, wala. Mga bobo. Oy, mga kababayan ko eh. Totoo, mga kababayan. Pwede nating ayusin ng kung magsisipag lang ang lahat. Kung magtutulungan lang ang lahat. Magulang, teacher, at kawani ng gobyerno. Yan ang mahalaga. Kasama mga kababayan, ang pagpapalaganap ng pagtuturo kung paano maging magalang. Di ba? Magkaroon ng takot ang mga kabataan sa Panginoon. Maging makadiyos. Yan yun mga kababayan eh. Di ba? Yoboy Alvarez. Replay to, replay. Wala, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.